mga bagay-bagay na hindi ginagawa ni Ate Guy at ayaw niyang gawin. Kaya maraming nagtatanong, bakit ganito si Ate Guy? Ano ang mga bagay-bagay na ayaw gawin ni Ate Guy na ginagawa ng iba? At ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Sa palagay natin o sa palagay ninyo, pag-usapan po natin ang bagay nito na aking tinutukoy. Mamaya, malalaman po natin sa pagbabalik ng Heart's Expression. Kumusta po mga ka-Heart Expression? Ito po, si Clifford DR, ang inyong kaibigan at ang nagmamahal, kapwa nyo kay Ate Guy. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng Heart Expression. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang Heart Expression. At tapusin ang video, i-like po natin at i-share. Maraming salamat po. Si Ate Guy ay nakilala bilang isang mga awit. Siya po ay talagang kinilala sa tawag ng tanghalan, sa husay at galing. Siya po ay nag-champion. At dahil po sa kanyang kasimplihan, dahil sa kanyang kababaan ng loob, si Ate Guy ay talagang minahal ng balana at talagang linuklok. Dahil sa kanyang husay, talaga namang siya ay kinilalang superstar. At pagkatapos ang kanyang superstar show ay talagang nagtagal ng 22 years. At talaga namang siya ay kinilala bilang isang pinakamahusay na aktres at sa kanyang mga papel na ginampanan, talaga naman, siya ay nakatanggap ng mga awards. Alam niyo po sa Ate Guy, nakita ko po kay Ate Guy, marami nagmahal sa kanya. Si Ate Guy, siya ang nilalapitan ng tao. Naalala niyo po siya yung, bukod po dun sa sikat si Ate Guy, bukod po sa talagang kinilala siyang superstar, si Ate Guy, magaling siyang endorser. Siya ang nilalapitan para kunin siyang endorser ng isang produkto. Natatandaan yung Dial, ang Coke, napakarami niyang inindorsong produkto. Marami. At pagkatapos natandaan nyo rin po ba pag may kampanya, siya po lang yung kakanta lang siya sa entablado pag mayroong campaign ng mga politiko. Siya po yun at tiyak nagwawagi ang mga iniendorso ni Ate Guy. At si Ate Guy, talaga naman po, pag mayroong mga pinopromote na dapat i-promote, siya lang, sapat na. Si Ate Guy lang. Ganyan, uulitin ko, si Ate Guy po ang nilalapitan. Si Ate Guy ay talagang magaang ang kalooban ng tao sa kanya. Alam niyo po, at si Ate Guy, nandun lang nananahimik. Lumalapit sa kanya ang project, lumalapit sa kanya yung mga bagay-bagay na yung offer. Ayan. Pati nga awards Si Ate Guy walang ginagawa, lumalapit na yung mga awards. At alam niyo po, si Ate Guy hindi niya kailangan ang mga bagay-bagay na ginagawa ng iba. Ano itong mga ito? Ano ba yung mga ayaw ni Ate Guy na ginagawa? Alam niyo po si Ate Guy, ayaw niya ng publicity. Ayaw niya po yung ginagawa niya, pinapaalam sa maraming tao. Kumbaga si Ate Guy ay hindi siya pakitang tao. Ayaw po ni Ate Guy na mapagkunwari. Kung ano yung nakikita natin kay Ate Guy, yun. Number one, ayaw talaga ni Ate Guy yung publicity na para lang magkaingay may gagawin siya. No, hindi po ganyan si Ate Guy. Si Ate Guy, siya mismo, siya yung binabalita, hindi kay Ate Guy nang gagaling yan. Hindi si Ate Guy ang gumagawa, hindi siya nagpaplano para pag-usapan siya. Number two, si Ate Guy ayaw ng agaw eksena. Napansin ko po yan kay Ate Guy. Kumbaga, kahit na tatanggap ng awards si Ate Guy, hindi sa lahat ng pagkakataon pupunta siya, tatanggapin yung awards. May mga pagkakataon na gano'n. Pero si Ate Guy, mas marami nga. Kumbaga si Ate Guy ay ang ginagawa, nagkakaroon ng representative sa Ate Guy para kunin yung awards. Ano niyo po sa Ate Guy, kumbaga, pwedeng ang ginagawa niya, hindi niya dinidisplay. Bagamat kumakalat na lang.
Kung si Ate Guy, kung talagang kailangan pumunta siya. Pero kung minsan, kadalasan kay Ate Guy, ayaw niya yung agaw eksena. Ayaw niya yung, tingin ko kay Ate Guy, isang, para bang, si Ate Guy, paano ko ba sasabihin? Si Ate Guy, nandun yung, tingin ko sa kanya, mahihiyain siya. No? Bagamat hindi naman sa lahat ng pagkakataon, si Ate Guy talaga napakasimpleng tao. Yan o, ayaw niya agaw eksena. Hindi katulad ng iba, marami po na hindi ko linalahat. Agaw eksena, talaga pong masyadong papansin. O sa Ate Guy, hindi papansin. Hindi siya agaw eksena. Number 3, ano pa yung mga bagay na ayaw ni Ate Guy na ginagawa? Alam niyo po, si Ate Guy, ayaw niya yung pinangungunahan siya. Totoo po yun. Ayaw niya po na pinangungunahan siya. Napansin ko po yun. Si Ate Guy, kung meron siyang gustong gawin, siya mismo gagawin niya at sasabihin niya. Parang si Ate Guy, yung pangunahan mo siya sa isang bagay na nauuna ka pa na ipaalam ang isang bagay. Gusto ni Ate Guy, sa kanya nagsisimula ang lahat ng bagay. Yung kanyang saloobin, ipapahayag niya. No? At si Ate Guy, ayaw niya na pinagtatakpan mo siya. Ang ibig sabihin sa Ate Guy, kung ano talaga yung dahilan, sasabihin niya yung dahilan. Hindi siya mapagtakip. Sa Ate Guy, totoo siya. Kung anong sa loob niya, sasabihin niya. Kung ito man ay pagkakamali, aaminin niya. Kaya naman, ang isang Miss Nora Honor, sa kabila ng siya ay tahimik, simpleng tao, hindi niya kailangan ng mga matitindi, yung bonggang-bongga. Simple lang sa Ate Guy. Tayo lang naman talagang mga fans, kung minsan hindi lahat ng mga fans. Talagang tayo, bakit wala si Ate Guy? Bakit wala si ganyan? Hinahanap natin si Ate Guy. Ni Buba, marami nagtatanong, bakit wala si Ate Guy sa ganito? Nung namatay si ganyan, nung sa importante ganito. Alam niyo po, si Ate Guy, hindi siya yung, paano ko ba sasabihin? Hindi po siya pakitang tao. Hindi po yung dahil pumunta siya para pag-usapan siya. Hindi po. Si Ate Guy, kung tutuusin, dapat lang naman nahanapin siya kasi siya ang number 1. Hinahanap siya. Kasi bakit? Siya yung superstar eh. Siya yung pinakamahalagang tao. Siya yung pinakamataas. Kaya hinahanap siya. Pero kay Ate Guy, never niyang linagay sa isip niya na superstar siya. Sabi niya nga, nung national artist siya, kung ibibigay, di ibinigay. Ibigay. Kung hindi ibibigay, hindi bibigay, hindi para sa kanya. Hindi ba yung pagiging national artist na Ate Guy? Tahimik lang siya. Tanggap niya. Pero anong sabi niya? Kung kahit na hindi niya tanggapin, wag lang lait-laitin ang pagkatao niya. Pero, tinan nyo, hindi naman kumilos si Ate Guy para ibigay ang national artist. Hindi siya nagmadali. Ang tao lang nagmamadali kasi deserve niya eh. Si Ate Guy, yung tao ang nagsasalita para sa kanya. Ang ibig kong sabihin, dahil deserve ni Ate Guy, dahil tahimik lang si Ate Guy, alam ng tao, alam ng tao, alam ni Ate Guy na mayroong nakakakilala ng kanyang sining at syempre, bahala ang Diyos kay Ate Guy. Yan ang talagang hinahangaan ko kay Ate Guy. Simpleng tao, hindi agaw eksena, agaw pansin, hindi siya uhaw sa publicity, at talaga sa Ate Guy, tahimik lang. Tahimik, pero nag-iingay sa kanya yung mga balita at yung mga naniniwala sa kanya. Ate Guy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita, Ate Guy. Salamat at nawa, lalo ka pang pagpalain ng Diyos. I love you. Sana makita kita muli ng personal at talaga, no? Gusto kitang mayakap, Ate Guy. Salamat. Hindi lang naman ako, halos lahat. Mahal na mahal ka namin, Ate Guy. Ito po si Kiefer Diar na nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay. Please like, subscribe, hit the bell button, Arts Exploration. Go, go, go!